Nagligtas ng isang babaeng mafia na hinahabol ng sariling pamilya. Itinago ko siya sa private villa ko at ako mismo ang naglagay ng gamot sa kanya. Tinuruan ko siya ng daya at pakana. Nakahiga siya sa mga bisig ko, hinahaplos ang lalamunan ko gamit ang kanyang duguan na mga daliri. Paos at mapang-akit ang boses niya, "Boss, kapag nakuha ko na ang lahat, ang buhay at katawan ko ay sayo na." Pero pagdating ng araw, gumuho ang pamilya namin. Ako ay naging asong ulol na hinahabol ng lahat. Para mabuhay. Tumakas ako sa isang maliit na bayan sa hangganan at nagtinda ng barbecue. Nang magkita kaming muli, siya na ang makapangyarihang reyna ng Golden Triangle. Napapaligiran ng isang grupo ng mga armadong mersenaryo, pumasok siya sa aking mantika na barbecue stall. Natakot ako at inilubog ang mukha ko sa makapal na usok. Natatakot na makilala niya ako. Pero dumiretso siya sa harap ko at itinaas ang baba ko gamit ang baril. Mainit ang kanyang hininga na humampas sa tenga ko, "Boss, nakapaglaro ka na ba? Kung hindi ka pa umuwi sa akin, maniwala ka, gigibain ko ang lugar na ito at igagapos kita sa kama pag-uwi." "Boss, 10 rice ball, extra spicy." Ang mantika na sigaw ang nagbalik sa akin sa realidad. Sumigaw ako ng iaba at sanay na kumuha ng isang dakot ng tuhog at ihagis sa uling. Nagsabog ng aroma ang cumin at chili powder sa sobrang init, hinaluan ng mantika ng usok na dumikit sa mukha ko. Ako si Shen Yan. Dati akong prinsipe na pinapaligiran ng lahat sa circle ng Beijing. Ngayon, ako na ang may-ari ng barbecue stall sa maliit na bayan na ito sa hangganan, isang mantika na nasa katanghalian ng buhay na binata na nabubuhay sa pagtitinda ng tuhog. Kahit 27 pa lang ako, akala ko sa loob ng 5 taon na ito, mabubulok na lang ako sa putik. Hanggang sa sumabog ang masakit na ingay ng preno sa ingay ng palengke ng gabi. Dose-dose ng itim na luxury cars, parang mga tahimik na halimaw. Pinalibutan ang maliit kong barbecue stall ng walang butas. Natakot ang mga customers at tumigil sa pagkain, usyoso at takot na sumilip. Sabay-sabay na bumukas ang mga pintuan ng kotse. Dose-dose ng matatapang na lalaki na naka-black suit at shades ang bumaba, may bitbit na kumikinang na baril. Sa sobrang presyon, mabilis nilang inalis ang lahat ng tao sa buong kalsada. Yung mga customers na kanina ay sumisigaw pa sa akin. Nagtakbuhan sila ng gulong-gulo. Nabaligtad ang mga mesa, nagkalat ang mga bote ng beer. Nakatayo ako ng matigas, may hawak pang isang dakot ng hilaw na tuhog. Kumakabog ng malakas ang puso ko sa dibdib. Halos lumabas na sa lalamunan ko. Dumating na siya, dumating na talaga siya. Ang instinct ko ay magtago. Mas inilubog ko ang mukha ko sa nakakasakal na makapal na usok, umaasang ito na ang magiging proteksyon ko. Pero ang customized na black leather shoes niya. Tumigil ng eksakto sa harapan ko, sa maduming sahig. Kumikinang ang dulo ng sapatos, hindi bagay sa gulo na ito. Hindi ako makatingin sa itaas. Amoy ko lang ang pamilyar na malamig na pabango, na bastos na pumasok sa ilong ko. Agad na tinakpan ang lahat ng mantika at amoy ng kumin. Yung paborito niyang pabango, dessert rose. "Boss." Bumukas ang bibig niya, malamig at malinaw ang boses, may kaunting ngiti na halos hindi maramdaman. Nanginginig ang buong katawan ko. Nagkunwari akong hindi narinig, mas mabilis na iniikot ang tuhog. Tumalsik ang mantika sa kamay ko, masakit na parang apoy. "Masarap ang negosyo." Sabi niya ulit. Isang kamay na may suot na black leather gloves ang dumukot ng tuhog sa kamay ko. Bigla itong itinapon sa lupa. Pagkatapos, isang malamig at matigas na metal ang dumikit sa baba ko. Pilit na itinaas ang ulo ko. Sa pamamagitan ng baril na ito, sa wakas ay nakita ko ng malinaw ang kanyang mukha. Ganoon pa rin ito kaganda at katingkad. Ngunit nawala ang pagiging bata at ginto ng 5 taon, tanging ang malamig at nakatataas na aura ng isang reyna ang natitira. Siya ay tumingin sa akin mula sa itaas, sinusuri ako. Para akong isang daga sa imburnal sa kanyang paningin. Sa magaganda niyang mga mata, may rumaragasang makapal na pagmamayari na hindi ko maunawaan. "Kuya Shen Yan," tawag niya sa pangalan ko, bawat salita tila pinipiga mula sa kanyang mga ngipin. 5 taon tayong hindi nagkita. Bakit mo ginawa sa sarili mo ang itsurang ito? Iminulat ko ang bibig, ngunit ang lalamunan ko ay tuyo, walang lumalabas na boses. Ang kahihiyan ay dumating na parang alon, lumulunod sa akin. Ang mura kong shirt ay puno ng mantika, ang aking mga kamay ay may hindi mabilang na paso. At kalyo, ang buong katawan ko ay may amoy ng mantika na hindi maalis. Samantala, siya ay makislap at mayabang. Isang hindi malulutas na bangin ang nasa pagitan namin. Dahan-dahan niyang inilipat ang baril sa ilalim ng aking panga. Isang galaw na parehong malambing at mapanganib. "Nagsawa ka na ba? Kung hindi ka pa uwi sa akin, maniwala ka, gigibain ko ito hanggang sa lupa at igagapos kita sa kama." Ang kanyang mga salita ay nagpamula sa aking mukha, sa kahihiyan at hiya. Ang kanyang mga armadong bodyguard sa paligid ay walang ekspresyong nanonood ng lahat. Pakiramdam ko, para akong isang payaso na hinubaran sa harap ng lahat. "Ma'am Suwan," hirap kong binigkas ang kanyang pangalan. "Pakiusap, bitawan mo na ako." Para siyang nakarinig ng isang malaking biro. Tumawa siya ng mahina. "Bitawan ka." Inalis niya ang baril, ngunit sa susunod na segundo ay bigla siyang umabot. At mahigpit na hinawakan ang likod ng aking leg.
Noong 5 taon kang nagligtas sa akin, bakit hindi mo naisip na bitawan mo ako? Bago pa ako makasagot, itinulak niya ako pasulong at inutusan ang mga bodyguard, dalhin siya. 2 bodyguard ang agad lumapit, isa sa bawat gilid, hinawakan ako na parang isang sisiw. Nagpumiglas ako. Ngunit mahigpit nila akong pinigilan, hindi ako makagalaw. Sa ganitong paraan, ako ay pilit na isinakay sa isang Rolls-Royce Phantom, at ang pinto ay sumara, pinutol ang lahat sa labas. Sa loob ng kotse, may mabangong agarwood na sinusunog, na matinding sumasalungat sa amoy ng mantika sa aking katawan. Si Ma'am Suwan ay nakaupo sa tapat ko, na may magandang pagkakasalubong ang mga binti, malamig na nakatingin sa akin. Katahimikan ang namayani sa loob. Tiningnan ko ang aking mga kamay na puno ng kalyo at paso, at sa kahihiyan, itinago ko ang mga ito sa aking manggas. Ngunit bigla siyang sumandal at inabot. Inilapag ang kanyang kamay sa likod ng aking kamay. Ang kanyang kamay ay malamig, ang balat ay pino. Para akong nasunog, mabilis kong binawi ang kamay. Nanigas ang kilos ni Suwan. Tumingin siya sa akin ng mataman. Ang temperatura sa loob ng kotse ay tila biglang bumaba sa punto ng nagyayelo. Huminto ang sasakyan sa harap ng pinakamaluhong hotel sa buong lungsod. Inakay ako ng 2 bodyguard papunta sa presidential suite sa pinakamataas na palapag. Sumara ang pinto sa likod ko. Ang 2 bodyguard ay nakatayong parang mga bantay sa labas. Hinubad ni Suwan ang kanyang suit jacket. Naglalantad ng silk camisole sa loob. Tamad siyang lumubog sa sofa, nagbuhos ng isang baso ng red wine para sa kanyang sarili. At pagkatapos ay tumingin sa akin na parang sinusuri ang isang bagay. Maligo ka, utos niya. Isang bagong silk robe ang itinapon sa aking paanan. Tumayo ako sa harap ng malaking salamin, nakita ko ang lalaking iyon na malungkot at miserable. Puno ng kahihiyan sa kanyang mga mata. Siya ako, pero hindi ako. Akala ko dati. Matagal nang naalis ng 5 taon sa ilalim ang aking pagmamataas, ngunit sa sandaling ito ko lang natuklasan na ito ay nabaon lamang sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. At si Suwan, sa pinakamalupit na paraan, ay hinuhukay ito at tinatapakan. Matagal akong naligo bago ako natapos. Sa bawat paghimas ng dumi, para akong nag-aalis ng isang patong ng pagkukunwari na aking ikinabubuhay. Nang isuot ko ang seda na damit na hindi bagay sa akin. At lumabas, si Suwan ay nakatayo sa harap ng bintana na may hawak na baso ng alak. Narinig niya ang tunog. Lumingon siya at lumapit sa akin ng hakbang-hakbang. Ang kanyang mga takong ay walang inday sa carpet. Ngunit tila bawat hakbang ay tumatapak sa aking puso. Huminto siya sa harap ko, ang pulang alak ay umiikot sa baso, na sumasalamin sa madilim na liwanag ng kanyang mga mata. Inilabas niya ang kabilang kamay, ang malamig na dulo ng kanyang daliri ay tumama sa aking dibdib. 5 taon na, Kuya Shenyan, mahina niyang sabi, may bahid ng buntong hininga. Matigas pa rin ang iyong mga buto. Ang aking katawan ay tigas na parang bato, hindi ako makagalaw o makahinga. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa akin, magpasalamat o maghiganti. O gusto lang niyang makita ang dating benefactor niya na nasa ganitong kaawa-awang kalagayan. Upang masiyahan ang kanyang baluktot na kasiyahan. Ang mga daliri ni Suwan ay dumausdos pababa sa aking dibdib. At huminto sa aking tiyan. May isang lumang peklat mula sa kutsilyo, ang natira noong tinakpan ko siya 5 taon na ang nakalipas upang makatakas. Masakit pa ba? Hindi ko mabasa ang emosyon sa kanyang boses. Hindi ako sumagot. Ngunit ang tigas ng aking katawan ay nagtaksil sa lahat. Inalis niya ang kanyang kamay, tumalikod, at kumuha ng isang card mula sa drawer ng coffee table. Inilapag niya ito sa mesa, isang black card, walang limitasyon. Ang password ay ang iyong kaarawan, sabi niya, nakatingin sa akin, ang tono ay parang sinasabi lang. Na, ang ganda ng panahon ngayon. Kalimutan mo na ang pagtitinda mo. Simula ngayon, sumama ka sa akin. Ang aking dugo ay biglang sumabog sa aking ulo. Hiya, galit, at isang hindi maipaliwanag na pagkadismaya ay pumutok sa aking dibdib. Akala ko kahit papaano ay tatanungin niya ako kung kumusta ang 5 taon ko. Akala ko. Ngunit nakalimutan ko, matagal na kaming hindi magkaparehong mundo. Sa kanyang paningin, ang aking kasalukuyang kahirapan ay malamang na madaling malutas sa pera. Naghihiganti ba ang reyna? O nag-aalaga ng aso? Natawa ako ng malamig, ang boses ko ay paos. Pumalakpak. Biglang nagbago ang kanyang mukha, at binigyan niya ako ng isang matinding sampal sa mukha, sapat ang lakas upang paikutin ang aking ulo. Agad kong naramdaman ang tamis ng dugo sa aking labi. Shenyan, ang kanyang boses ay puno ng pigil na galit, hinawakan ang aking pulso. Na may lakas na halos madurog ang aking buto. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Ang matinding sakit ay nagpaliwanag sa aking isip. Pilit kong inalis ang kanyang kamay at tumalikod upang umalis. Akala mo ba makakatakas ka pa? Ang malamig niyang boses ay nagmula sa likod ko. 2 bodyguard ang biglang humarang sa daan pabalik. Mula sa likod, niyakap niya ako ng mahigpit, ang kanyang malambot na katawan ay dumikit sa aking matigas na likod, ngunit ang kanyang boses ay malamig na walang init. 5 taon na ang nakalipas, itinago mo ako sa iyong villa, at hindi mo ako pinayagang lumabas. Ngayon, ako naman. Nakaramdam ako ng pagka-suffocate.
Hindi dahil sa kanyang yakap, kundi dahil sa desperasyon ng ganap na kontrol, ng pag-agaw ng lahat ng kalayaan. Hindi ko kailangan ng iyong limos. Sinabi ko ang bawat salita na para bang galing sa isang yungib ng yelo. Pakawalan mo ako, limos, bulong niya sa tenga ko, may bahid ng sakit at galit sa kanyang tawa. Binabawi ko lang ang bagay na sa akin. Bigla niya akong hinarap, pinilit akong harapin siya. Ang kanyang mga matang namumula ay kumikinang sa matinding pagmamatigas. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Sinabi mong ang buhay ko ay sayo. Ngayon bumalik na ako, babawiin ko ang iyong pagkatao, ang iyong puso, lahat ng sayo. Tiningnan ko siya na halos mabaliw na at sumakit ang puso ko. Bakit tayo nagkaganito? Ang babaeng nanginginig sa aking mga bisig noon, na nagsabing ibibigay sa akin ang kanyang buhay, at ang reyna ngayon na nagpapahiya sa akin gamit ang pera at kapangyarihan. Iyan ba talaga ang isang tao? Suwan, malalim akong huminga. Sinikap kong gawing kalmado ang aking boses. 5 taon ay sapat na para baguhin ang maraming bagay. Hindi na ako ang Shenya noon, at hindi ka na rin ang dati mong pagkatao. Tapos na tayo sa isa't isa. Tapos na. Ngumuya niya ang mga salitang iyon. Ang galit sa kanyang mukha ay unti-unting nawala at pinalitan ng malamig na hapdi. Kung sinabi mong tapos na ba talaga? Ayaw ko nang makipagtalo pa. Bigla kong hinila ang kwelyo ng aking robe. Inilantad ang peklat na nakatatak sa aking dibdib. Ang peklat na yon ay mula sa aking kaliwang balikat hanggang sa aking tiyan, parang isang pangit na alupihan na nakapulupot sa aking katawan. Eto, itinuro ko ang peklat at tiningnan siya sa mata. Sapat na ba ito para mabayaran ang iyong buhay? Namilog ang mga mata ni Suwan. Tinitigan niya ng mariin ang peklat, parang gusto niyang butasin ito. Lahat ng emosyon sa kanyang mukha, pagiging dominant, galit, pagmamatigas, ay biglang nawala sa isang iglap, pinalitan ng pagkalito at sakit. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang natigilan. Inilahad niya ang kanyang kamay, nanginginig ang mga daliri na parang gusto hawakan ang peklat. Ngunit hindi siya maglakas loob. Ito ba noong? Nanginginig ang kanyang boses. Hinila ko pataas ang kwelyo. Tinakpan ko ang pangit na marka, at tinakpan ko rin ang natitira kong dignidad. Pumikit ako. Ayaw ko nang tumingin pa sa kanya. Kaya wala na tayong utang sa isa't isa. Bumagsak ang katahimikan sa silid. Naririnig ko ang kanyang mabigat at pigil na paghinga. Matagal na lumipas, mga oras na akala ko susuko na siya. Bigla siyang nagsalita. Hindi sapat, mahina ang kanyang boses, ngunit may hindi matatawarang determinasyon. Malayong malayo sa sapat. Paano sa sapat ang isang peklat para mabayaran ang buhay kong ito? Shenyan, utang mo sa akin ito. Hindi mo ito mababayaran kahit kailan. Bigla akong nagmulat ng mga mata. Hindi makapaniwalang tinignan siya. Ano ba talaga ang gusto niya? Ang sakit sa kanyang mga mata ay nawala na. Napalitan ito ng isang mas malalim na pagmamatigas na nagpasindak sa akin. Parang may mali siyang naunawaan. Ding-dong, ang doorbell ay pumutol sa nakakasakal na pagtitig sa kwarto. Si Suwan ay bumalik sa kanyang pagiging reyna. Malamig akong tiningnan. Manatili ka dyan. Pumunta siya para buksan ang pinto. Sa labas ay nakatayo ang isang lalaki, nakasweet at neat, magalang at eleganteng. May bitbit siyang isang maselang lunchbox. Awan, malambing ang boses ng lalaki. Pinagawa kita ng merienda sa kusina ng hotel. Ang kanyang mga mata ay may halatang paghanga, pagkatapos ay tumawid ang kanyang tingin kay Suwan at dumapo sa akin. Nang makita niya akong nakasuot ng silk robe at tumutulo ang buhok, agad na nanigas ang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay mula sa unang pagkagulat ay mabilis na naging halatang paghamak at puot. Ang taong ito ay tanong niya kay Suwan. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang kutsilyo na kumakaskas sa akin. Si Suwan ay tumabi at pinapasok siya. Ang aking bisita, sabi niya sa walang emosyong tono. Ang lalaki ay si Lumingze, ang bagong yaman sa negosyo, at si Suwan. Isa sa kanyang pinakamahalagang kasosyo sa negosyo ngayon. Ang impormasyong ito ay nabasa ko sa murang dyaryo sa maliit na bayan sa hangganan. Inilapag ni Lumingze ang food box sa mesa at dumiretso sa akin. Tumigil siya sa harap ko. Gamit ang tingin ng isang taong sumusuri ng paninda, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ewan, ito ba ang tagapagligtas na hinanap mo sa loob ng 5 taon? Ang kanyang tono ay puno ng paghamak at pangungutya. Isang tagapagluto ng barbecue stall. Ang dalawang salitang tagapagluto ay, binigkas niya ng may diin. Pinisil ko ang aking kamao, ang mga kuko ay tumusok sa aking palad. Mula nang pumasok siya, alam kong hindi magiging maganda ang gabing ito. Ang tingin ng lalaking ito kay Suwan ay puno ng pagnanais na angkinin. At ako, isang biglang lumitaw na lalaking hindi kilala ang pagkakakilanlan. Ay walang alinlangan na naging tinik sa kanyang mata. Lumingze, naging malamig ang boses ni Suwan. Pigilan mo ang iyong dila. Ngunit parang hindi narinig ni Lumingze ang babala ni Suwan. Pinalabis pa niya ang pagtaas ng kanyang kamay at pinaypayan ako. Amoy mantika ng pagluluto. Nakabababa, mahina siyang tumawa at lumapit sa akin, sinasabi sa boses na kaming dalawa lang ang nakakarinig. Bata, kahit sino ka man dati, ngayon ikaw ay isang aso na pinulot ni Iwan. Sumunod ka ng maayos. At may makakain ka pa. Kung hindi mo alam ang iyong lugar, hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi.
Biglang sumugod si Suwan at itinulak siya palayo. Ang lakas ng pagtulak ay naging dahilan upang siya ay sumuray-suray ng ilang hakbang. Muntik nang matumba. Anong ginagawa mo? Hindi makapaniwalang tumingin si Lu Mingze kay Suwan. Inilagay ako ni Suwan sa likod niya, parang isang galit na leon. Siya ang aking bisita. Wala kang karapatang mag-utos. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo, may otoridad na hindi mapag-aalinlanganan. Naging sobrang pangit ang mukha ni Lu Mingze. Tumingin siya kay Suwan na nakaharang sa harap ko, ang kanyang mga mata ay puno ng inggit at mali siya. Ibinabaling mo ako para sa kanya. Ang isang walang kwentang basura ay sulit ba? Kung siya ba ay basura? Alam ko nang mas malinaw kaysa sayo, matapang na sagot ni Suwan. Ngayon, dalhin mo ang iyong midnight snack at lumabas ka. Namutla si Lu Mingze sa galit, itinuro si Suwan at hindi makapagsalita. Sa huli, hindi niya nagawang lubusang makipag-away kay Suwan. Tiningnan niya ako ng matalim, ang tingin ay parang ahas na handang umatake, parang gusto akong lamunin ng buhay. Mabuti, sabi niya sa pamamagitan ng ngipin. Ewan, pagsisisihan mo ito. Pagkasabi niya, sinara niya ng malakas ang pinto. Ang malakas na tunog ng pinto ay umalingaw sa bakanteng silid. Tiningnan ko si Suwan, na ang likod ay bahagyang umaangat dahil sa galit. Ang aking puso ay puno ng magkahalong damdamin. L034, ipinagtatanggol ba niya ako? O kaya pinoprotektahan niya lang ang sarili niyang mga gamit para walang ibang makasagap? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, nagdulot ako ng problema sa kanya sa pagdating ko. Kita mo, nakawala ako, at may bahid ng pang-aasar sa sarili ang boses ko. Puro problema lang ang idudulot ko sa'yo, sabi ni Suwan habang umiikot, ang galit sa dibdib niya ay hindi pa humuhupa. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng komplikadong emosyon. Hindi mo kasalanan ito. Talaga, napailing ako. Kung ako pa rin si Shenyan mula 5 taon na ang nakalipas, maglalakas loob ka bang magsalita ng ganyan sa akin? Ang mga salita ko ay parang tinik na tumusok ng malalim sa puso ni Suwan at tumusok din sa sarili kong puso. Kung ako pa rin ang makapangyarihang prinsipe ng Golden Circle na kayang gawin ang lahat, sino si Lu Mingze? Pero ngayon, isa lang akong nagtitinda ng barbecue, isang talunan na kahit ako mismo ay hindi iginagalang. Natahimik si Suwan. Ang kapaligiran sa kwarto ay muling naging mabigat. Ayaw ko nang manatili dito para pagtiyagaan pa. Para hiyain ang mga humahabol sa kanya. Aalis na ako, muli kong sinabi. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka makakaalis. Matigas pa rin ang paninindigan ni Suwan. Bakit? Halos sumigaw ako. Ano ba talaga ang gusto mong makuha mula sa isang walang kwentang tulad ko? Gusto mong magbayad ng utang na loob? Ayaw ko ng pera. Ibinalik ko na ang buhay ko sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Tiningnan ako ni Suwan na wala sa sarili, may kirot na sumilay sa kanyang mga mata. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip, tumalikod siya at may kinuha mula sa kanyang bag. Iyon ay isang pirasong papel na naninilaw na at maayos na nakatupi. Binuksan niya ito at inabot sa akin. Ang paghinga ko ay tumigil nang makita ko ang papel na iyon. Iyon ay isang kontrata ng pagbibili ng sarili, isang bagay na pinapirma ko kay Suwan bilang biro. Biro na may halong daya. May sulat ako roon na magulo, na nagsasabing si Suwan ay kusang loob na ibibigay ang lahat ng karapatan sa kanyang natitirang buhay kay Ye Shenyan. Sa baba ay ang kanyang baluktot na lagda mula noon, at may isang pulang thumbprint. Akala ko itinapon na niya ang walang kwentang papel na yon. Hindi ko inaasahan na itatago pa niya, at sa loob ng 5 taon. Tiningnan ko siya, ang lalamunan ko ay tuyo. Isang ngiting mapang-akit ang gumuhit sa labi ni Suwan, may bahid ng tuso at tabumpay. 5 taon na ang nakalipas, pinalagda mo ito sa akin. Ngayon, gagamitin ko na ang karapatan ko sa pagmamay-ari. Itinuro niya ang mga salitang, Ye Shenyan, sa kontrata. At pagkatapos ay itinuro ako. Si Shenyan ay nasa ilalim ko sa susunod na 1 buwan. Mula bukas. Ikaw ang aking special assistant. Natigilan ako. Special assistant. Ito ay isang kontrata na hindi ko kayang tanggihan dahil ako mismo ang gumawa nito. Ito rin ang hagdan na iniwan niya para sa akin. Isang dahilan para manatili ako sa tabi niya nang hindi gaanong nasasaktan ang aking dignidad. Tiningnan ko ang kanyang ngiting puno ng tiwala sa sarili. Ang dami-daming emosyon sa aking dibdib. Sa huli, pinili kong manahimik dahil alam kong wala akong ibang pagpipilian. At sa kaibuturan ng aking puso, tila hindi ko rin naman talaga gustong umalis. Kinaumagahan, kumatok sa pinto ng suite ang mga designer at stylist mula sa mga nangungunang luxury brand. Tinrato nila ako na para akong isang likhang sining. Sinukat nila ako para sa damit, inayos ang aking buhok. Nang magsuot ako ng isang high-end na suit na perpekto ang pagkakagawa. At tumingin sa salamin, halos hindi ko makilala ang sarili ko. Ang taong nasa salamin ay matangkad at tuwid ang tindig. Matalim ang kanyang mga mata, kahit may bakas ng pagkabigo mula sa matagal na panahon sa ilalim, ang maharlikang aura ng isang prinsipe ng Golden Circle ay bumalik na ng 7-8 bahagi, para bang ang nakaraang 5 taon ng magulo at malungkot na buhay ay isang panaginip lang. Tama, narinig ko ang boses ni Ma'am Suwan sa likod ko. Nakasuot siya ng puting suit na damit, ang buhok ay nakatali pataas. Nasa buong kapangyarihan siya.
Pinaikot-ikot niya ako at tumango ng may kasiyahan. Ito ang Shen Yan na kilala ko. Ang kanyang mga mata ay may halatang paghanga at pagmamalaki. Nakaramdam ako ng hindi komportable sa kanyang tingin, kaya hindi sinasadyang inayos ko ang aking kurbata. Sa gabi, isinama ako ni Maam Suwan sa isang high-end na business reception. Ipinakilala niya ako sa lahat bilang kanyang espesyal na katulong. Ang pagkakakilanlang ito ay napakasoble. Binigyan ako nito ng isang lehitimong posisyon, ngunit may dala ring hindi maipaliwanag na pagmamahal. Ang mga tao sa party ay mayaman o makapangyarihan. At ang tingin nila sa akin ay puno ng pag-usisa at interes. Sinikap kong kumilos ng natural, ngunit ang 5 taon ng pag-iisa mula sa mundo ay nagpahirap pa rin sa akin. Para akong isang tagalabas, tahimik na sumusunod kay Maam Suwan. Pagkatapos ay muli naming nakita si Lumingze. Halatang hindi niya inaasahan na lilitaw ako sa ganitong anyo, at may inggit at pagkadismaya sa kanyang mga mata. Dala ang isang baso ng alak, lumapit siya na may peking ngiti. Assistant Chen, nagbago ka ng balat. Muntik na kitang hindi makilala. Sinadya niyang bigyang diin ang salitang i-assistant. Nagdilim ang mukha ni Maam Suwan. At malapit na siyang magsalita, ngunit umiling ako sa kanya. Hindi ako maaaring magtago sa likod niya. Nagbibiro ka, Boss Lu. Kinuha ko ang isang baso ng champagne at itinaas ito sa kanya. Ang damit ay gumagawa ng tao, ang kabayo ay ginagawa ng syahan. Ang balat na ito ay dapat kong pasalamatan kay Boss Su. Ang aking saloobin ay hindi abah at hindi mapagmataas na nagpabalik sa lahat ng panunuya na inihanda ni Lumingze. Hindi siya nasisiyahan na mawala ito ng ganoon. Sa tamang sandali, ang host ng party, isang real estate tycoon, ay nakikipag-usap sa ilang tao tungkol sa isang komplikadong overseas investment project. Pumikit si Lumingze at biglang malakas na nagsabi, Director Wang, ipakikilala ko sa inyo. Si Emerson yan, ang bagong espesyal na katulong ni Boss Su. Si Emerson ay isang high roller. Bakit hindi niyo siya tanungin para sa kanyang opinyon sa proyektong ito? Agad na napunta sa akin ang atensyon ng lahat. Gusto ni Lumingze na ipahiya ako sa harap ng lahat. Ano ang alam ng isang may-ari ng barbecue stall tungkol sa overseas investment? Ang lahat ay may ekspresyong naghihintay ng magandang palabas. Nagkunot din ang noo si Director Wang, halatang naisip na si Lumingze ay nagdadrama. Humigpit ang kamay ni Maam Suwan, ang mga ugat sa kanyang likod ng kamay ay lumitaw. Ngunit ako ay napakalmado. Kinuha ko ang mikropono at lumapit sa screen ng presentasyon ng proyekto. Ang screen ay puno ng masalimuot na data at mga chart. Isang tingin ko lamang, at ang kaalaman at lohika sa negosyo na nakatago sa aking isipan sa loob ng 5 taon ay biglang na-activate. Sa mukha ng datos, ang proyektong ito ay may talagang kaakit-akit na return rate. Sabi ko, hindi masyadong malakas ang boses. Ngunit malinaw na kumalat sa buong venue. Ngunit napalampas ninyo ang 3 nakamamatay na butas. Kinuha ko ang laser pointer. At itinuro ang isang data point sa screen. Panganib sa palitan ng pera. Ang inyong kalkulasyon ng kita ay batay sa kasalukuyang exchange rate. Ngunit ang bansa ay may hindi matatag na politika, at ang pera ay may malaking panganib ng pagbaba ng halaga. Kapag bumaba ito ng higit sa 5%, ang buong proyekto ay magiging lugi. Pangalawa, legal na bitad. Ang Local Land Privatization Act ay may nakatagong clause. Ang mga komersyal na ari-arian na hawak ng dayuhang pamumuhunan ay maaaring bawiin ng gobyerno nang walang bayad sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyon. Ikatlo at pinakanakamamatay na punto. Ang inyong target na profile ng customer ay lubos na mali. Dahil sa kaalamang naipon ko noong ako ay isang prinsipe pa lamang. At ang aking pambihirang intuwisyon sa negosyo, tumpak at malinaw kong itinuro ang lahat ng butas sa proyekto. At mga potensyal na panganib. Buong bulwagan ay tahimik, lahat ay nagulantang sa aking pagsusuri. Maging si Director Wang, mula sa una ay naging seryoso, at sa huli ay lubos na humanga. Ang mukha ni Lumingze ay namula na parang atay ng baboy. Gusto niya akong hiyain, ngunit siya ay naging stepping stone ko. Sa pagsasabi ko nito, ibinalik ko ang mikropono sa host at bumalik sa tabi ni Suwan. Buong palakpakan ang pumutok sa bulwagan, hindi mabilang na tao ang tumingin sa akin na may paghanga at paggalang. Si Director Wang ay personal na lumapit hinawakan ang aking kamay. Shen, napakagaling mo. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, mawawala ang ilang bilyon kong ito. Masigasig niyang inabot ang kanyang business card. Tiyak na mag-usap tayo ng madalas. Sinagot ko ang mga sigasig na ito, ngunit ang aking mga mata ay hindi maiwasang tumingin kay Suwan. Nakita ko sa kanyang mga mata ang hindi natatakpan, halos pabigla-biglang pagmamalaki at pagkaakit. Siya ay bumulong sa aking tainga. Sa boses na tanging kaming dalawa lang ang nakakarinig, sinabing ngayong gabi, napakasarap mo. Lumundag ang puso ko. Ang pagpapakita ko sa party ay mabilis na nagpatibay ng aking posisyon sa kumpanya ni Suwan. Ang mga taong dating tumingin sa akin nang may pagsisiyasat at paghamak ay ngayon ay magalang na sa akin. Si Suwan ay tila nasiyahan sa resulta. Sinimulan niyang ipasa sa akin ang ilang mahahalagang proyekto, binigyan ako ng malawak na kapangyarihan. Kasama rito ang isang proyekto sa pakikipagtulungan sa kumpanya ni Lumingze.
Isang proyektong pagpapaunlad ng chip na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ito ay pagsubok para sa iyo, sabi niya habang inilalapag ang makapal na file sa aking mesa. Ito rin ay pagkakataon para sa iyo. Naintindihan ko ang kanyang ibig sabihin. Kung mapapangasiwaan ko ng maayos ang proyektong ito, maaari kong ganap na may alis ang hinala na ako ay isang ticket man at tunay na maging kanang kamay niya sa negosyo. Ngunit alam ko rin na hindi ito madaling subuan. Si Lu Mingze ay pinahiya ko sa party at nawalan ng mukha. Hindi niya ito basta-basta palalampasin. Tulad ng inaasahan, sa project meeting, si Lu Mingze ay nagpakita ng sobrang kooperasyon. May magalang nangiti pa sa kanyang mukha, parang hindi nangyari ang hindi pagkakaunawaan sa party. Assistant Chen, sana ay gabayan mo ako sa hinaharap. Aktibo niyang iniabot ang kanyang kamay. Nakipagkamay ako sa kanya. Ang kanyang palad ay malamig na parang yelo. Ngunit sa kailaliman ng kanyang mga mata ay may nakatagong hindi halatang kahindik-hindik na bangis. Ikaw ay magalang, Lu. Mag-aral tayo sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw, ang proyekto ay umusad ng napakabilis. Ang kumpanya ni Lu Mingze ay nagbigay ng lahat ng kinakailangang datos at teknikal na suporta. Ang aming koponan ay mabilis ding nakagawa ng paunang plano ng pakikipagtulungan. Lahat ay nangyayari ng napakabilis na tila hindi normal. Dahil sa aking intuwisyon na nahubog sa maraming taon sa negosyo. Nakaramdam ako ng kaunting pag-aalinlangan. Si Lu Mingze, na isang taong hindi nakakalimot sa pagkakamali, paano niya basta-basta nalulon ang kahihiyan na yon? Tiyak na may daya ito. Muli kong sinuri ang lahat ng kontrata, datos, teknikal na dokumento ng paulit-ulit na maraming beses. Sa wakas, isang hating gabi, natuklasan ko ang isang butas na halos hindi mapansin. Si Lu Mingze. Sa isa sa mga pangunahing teknikal na parameter na ibinigay sa amin, may binago siyang data na 6 na decimal places ang layo. Ang pagbabagong ito ay napakaliit. Sa mga regular na pagsusuri, hindi ito magpapakita ng problema, ngunit kapag ang chip ay pumasok sa mass production, ang maliit na pagkakamaling ito ay lalaki ng walang hanggan. Magdudulot ito ng pagkawala ng buong batch ng chips, isang astronomical na halaga ng pinsala. Ang mas malala pa, sa kontratang ito, ginamit ni Lu Mingze ang masalimuot na legal na probisyon upang ilipat ang lahat ng teknikal na panganib. Sa aming kumpanya, kapag may nangyaring problema, hindi lamang ang kumpanya ni Suwan ang sasagot sa lahat ng pagkalugi sa ekonomiya. Kundi ako, bilang project manager, ay ipapakulong niya sa kasong commercial fraud at dereliction of duty. Isang napakatusong plano. Tiyak niyang 5 taon na akong wala sa negosyo, kaya ang mga pinakabagong teknolohiya at komplikadong kontrata ay tiyak na hindi ko na matatandaan, kaya hindi ko mapapansin ang bitag na ito. Nakatingin ako sa computer screen. Sa data na minarkahan ko ng pulang bilog, nanlalamig ang aking likod. Kung hindi ko ito natuklasan, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Hindi ako nagsalita agad. Alam kong kung magulo ko ang sitwasyon ngayon. Magsasabi lang si Lu Mingze na pagkakamali ng mga teknisyan. Gusto ko siyang bigyan ng nakamamatay na suntok. Sa oras na siya ay pinakamalakas, tahimik kong tinipon ang lahat ng ebidensya na binago ni Lu Mingze ang data. Kabilang ang log ng operasyon sa server. Kasabay nito, nakipag-ugnayan ako sa isang tao, si Lin Feng. Ang dating driver ng aking ama at isa sa pinaka-pinagkakatiwalaan kong dating tauhan. Matapos ang pagbagsak ng aming pamilya, nagsimula siya ng kanyang sariling negosyo gamit ang perang ibinigay ko at ngayon ay nangungunang eksperto sa cybersecurity sa bansa. Ipinahayag ko ang sitwasyon sa kanya. Walang sabi-sabi, agad na dinala ni Lin Feng ang kanyang koponan sa gabi upang gumawa ng isang counter-attack plan para sa akin. Ginamit namin ang backdoor na iniwan ni Lu Mingze, hindi lamang inayos ang error sa data, kundi nag-insert din ng program na maaaring magpakita ng real-time na proseso ng pagbabago ni Lu Mingze ng data sa backend sa signing ceremony. Matapos gawin ang lahat ng ito, inilagay ko ang 2 dokumento sa aking desk. Ang isa ay ang maling kontrata na gusto ni Lu Mingze na pirmahan ko. Ang isa ay ang na-optimize na plano na nagtama ng lahat ng pagkakamali at makapagpapataas ng kita ng proyekto ng 20%. Handa akong bigyan si Lu Mingze ng isang hindi malilimutang sorpresa sa signing ceremony. Si Suwan ay tila napansin ang aking kakaibang pag-ugali nitong mga nakaraang araw. Madalas akong magtrabaho hanggang hating gabi at medyo mabigat ang aking ekspresyon, ngunit wala siyang tinanong. Tuwing gabi lamang, may isang baso ng mainit na gatas na naghihintay sa aking desk. Sa umaga na naghahanda akong pumunta sa signing ceremony, tinawag niya ako. Inayos niya ang bahagyang gusot kong kwelyo, marahan ang kanyang galaw. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Kuya Shenyan, sabi niya habang nakatingin sa aking mga mata, seryoso. Ipagpatuloy mo lang, isang simpleng paungusap ngunit nagbigay ito sa akin ng walang hanggang lakas at kumpiyansa. Tumingin ako sa kanya, seryosong tumango, at sinabing, hintayin mo ako, Ma'am Suwan. Lu Mingze, dumating na ang iyong kamatayan. Hindi ko nahahayaang may makasakit sa kanya. Sa conference room ng signing ceremony, seryoso at masigla ang kapaligiran. Ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang media ay handa na, patuloy na kumikislap ang mga flash.
Ang kooperasyong ito ay isang mahalagang estratehikong hakbang para sa kumpanya ni Suwan at sa kumpanya ni Lumingze. Sa gitna ng atensyon ng industriya, si Lumingze ay nakaupo sa tapat ko, puno ng sigla at tiwala. Siya ay paulit-ulit na kumakaway sa mga mamamahayag, ang kanyang mukha ay hindi mapigil ang pagmamalaki. Ang tingin niya sa akin ay puno ng panunuya at awa na parang pusa at daga. Sigurado siyang ako, ang dating prinsipe, ay ganap na masisira ngayon sa kanyang mga kamay. Kagabi, nakaupo sa tabi ko, mukhang kalmado pero mahigpit na hawak ang kamay ko. Ay nagtaksil ng kanyang kaunting kaba. Pinitik ko ang likod ng kanyang kamay at binigyan siya ng isang panatag na ekspresyon. Magsisimula na ang seremonya ng pagpirma. Ang mga legal team ng magkabilang panig ay gumagawa ng huling kumpirmasyon ng kontrata. Lahat ng proseso ay sumusunod sa script ni Lumingze. Sa wakas, inanunsyo ng host na umakyat ang mga kinatawan ng magkabilang panig upang pumirma. Inayos ni Lumingze ang kanyang suit at tumayo ng may masayang mukha. Tumayo rin ako. Sa sandaling kami ay handa nang pumunta sa signing table at ilapat ang mapagpasyang stroke. Bigla akong nagsalita, sandali lang. Hindi malakas ang boses ko, ngunit sa tahimik na bulwagan ay para itong isang malakas na kulog sa maaliwalas na kalangitan. Lahat ay natigilan at nagtatakang tumingin sa akin. Ang ngiti ni Lumingze ay nagyelo sa kanyang mukha. Assistant Chen, ano ang ibig mong sabihin? Sumimangot siya, hindi masaya ang tono. May problema ba sa kontrata? Hindi ba kinumpirma na ng ating legal team na walang mali sa kontrata mismo? Tiningnan ko siya at mumiti ng bahagya. Ang may problema ay ang mga teknikal na parameter sa likod ng kontratang ito. Pagkasabi ko pa lang, nagbago agad ang kulay ng mukha ni Lumingze, ngunit mabilis siyang natahimik at sumigaw ng mahigpit, kalokohan. Anong sinasabi mo? Lahat ng teknikal na parameter ay dumaan sa pinagsamang pagsubok ng ating magkabilang technical team. Paano magkakaroon ng problema? Siya ang masama na unang nag-akusa, binabaliktad ako. Sa tingin ko, nagkukunwari ka lang na marunong. Gusto mong manggulo at guluhin ang ating seremonya ng pagpirma, hindi ba? Sinubukan niya sa ganitong paraan na lituhin ang lahat para wala akong pagkakataong magpaliwanag. Ngunit hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataong iyon. Kung kalokohan ba ito, makikita ng lahat sa isang sulyap. Hindi ko pinansin ang kanyang sigaw. Pumitik lang ako ng daliri at biglang lumiwanag ang malaking screen sa likod ng conference room. Ang lumitaw sa screen ay hindi ang nakatakdang background YIT ng seremonya, kundi isang interface ng computer backend. Ang matingkad na pulang code ay tumatalon bawat linya. Iyon ang programang itinanim ng team ni Lin Feng. Ang screen ay malinaw na nagpapakita ng isang e-address noong madaling araw ng 3 araw ang nakalipas, na nag-log in sa core server ng kumpanya ni Lumingze at tumpak na nagbago ng isang dokumento na pinangalanang 17 chip core parameters. Ang data bago at pagkatapos ng pagbabago ay ipinakita ng magkatabi. Ang pagkakaiba sa ika-6 na decimal place ay pinalaki ng maraming beses. Ito ay kitang-kita sa harap ng lahat. Sa oras na yon, ang lahat ng naroroon ay mga eksperto sa industriya. Agad nilang naunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Bumulong ang buong bulwagan. Ang mukha ni Lumingze, sa sandaling makita niya ang nilalaman ng screen, ay naging puti na parang papel. Nanginginig siya, itinuro ako, nanginginig ang kanyang mga labi. At hindi makapagsalita ng isang salita. Hindi ako tumigil. Kinuha ko ang mikropono. Ang boses ko ay malamig at malinaw. Lumingze, gusto mo bang sabihin na ito ay pagkakamali ng technical staff? Hindi bale, mayroon pa kaming isang login log ng server dito. Lumipat ang screen sa login account noong araw na yon. Ang operator at ang pangalan ng Wi-Fi na konektado noong operasyon ay malinaw na nakikita. Ang pangalan ng Wi-Fi ay opisina ni Lumingze. Hindi matatawaran ng ebidensya, walang maikakaila. Nanghina ang tuhod ni Lumingze. Lumundag siya sa upuan, putla ang mukha. Lahat ng kamera ng media ay baliw na nakatuon sa kanya. Namula ang mukha ng kinatawa ng kasosyo, tumayo at itinuro si Lumingze habang galit na sumisigaw, Lumingze, gumamit ka ng ganitong maruming pamamaraan. Ang aming kumpanya ay hinding-hindi makikipagtulungan sa isang negosyong walang integridad tulad ninyo. Wala akong awa sa nakikitang pagbagsak ni Lumingze. Pinindot ko ang susunod na buton ng remote control. Mga kaibigan, ibinalik ko ang atensyon ng lahat, bagamat may maliit na aberya. May pag-asa pa ang ating partnership. Lumitaw sa malaking screen ang isang bagong proposal, ginawa ko ito magdamag. Ito ang aking counterattack plan, ang bersyong pinaigting ng aming koponan batay sa orihinal na proposal. Security, hindi lang namin iniiwasan ang teknikal na bitag na sinubukang itakda ni Lugang sa pamamagitan ng pag-optimize ng algorithm. Maaari naming itaas ang huling kita ng proyekto ng 20%. Buong linaw kong inilahad ang aking proposal. Lumiwanag ang mata ng kinatawa ng kasosyo. Kinuha niya ang proposal, habang binabasa, lalong nagulat at lalong nasasabi. Diyos ko, ito ay isang makalangit na konsepto. Agad siyang nagpasya kamiin. Na agad na wakasan ang lahat ng pakikipagtulungan sa kumpanya ni Lumingze. At nais naming gamitin ang inyong proposal, Asian. Para sa mas malalim na strategic alliance sa kumpanya ni Suday. Mas palakpakan pa kaysa dati ang pumutok.
Lahat ay tumingin sa akin ng may paghanga at paggalang. Si Lu Mingze ay agad na inilabas ng security dahil sa commercial fraud at malicious sabotage. Habang siya'y hinihila palabas, tinititigan niya ako ng may matinding galit, sumusumpa ng mga maruruming salita. Pero wala na akong pakialam. Hinarap ko ang nag-aapoy na titig ni Suwan. Lumapit siya sa akin at sa harapan ng lahat. Niyakap ako ng mahigpit. Pagkatapos sa aking tainga sa halos pagmamayabang na tono. Sinabi niya sa akin at sa lahat, "Welcome back, aking mission." Sa sandaling yon, hindi na ako ang kanyang special assistant o ang nagtitinda ng barbecue. Ako si Shenyan, ang Shenyan na bumangon muli sa sarili niyang kakayahan. Ang aking desperadong kontra-atake sa signing event ay nagpasikat sa akin. Ang pangalang Shenyan, pagkalipas ng 5 taon, ay muling yumanig sa buong business circle na parang pagbabalik ng isang hari. Alam ng lahat na sa tabi ni Suwan ay may isang lalaking may kakayahan at husay na kahanga-hanga. Ang kumpanya ni Lu Mingze ay bumagsak ang stock dahil sa pagkawala ng kredibilidad. Di nagtagal ay naalis ito sa merkado. Siya mismo ay nahaharap sa pagkakakulong dahil sa commercial fraud. Nang matapos ang lahat, ng gabing iyon, nagdaos ang kumpanya ng victory party para sa akin. Napapaligiran ako ng maraming tao, nag-cheers, nakikinig sa iba't ibang papuri at bati. Pero parang hindi ako nakatutok. Si Suwan ay sumilip sa simula ng party, bumati ng ilang formal na salita, at umalis ng maaga. Humanap ako ng dahilan, umalis din sa masayang grupo, at nauna nang bumalik sa opisina. Gusto ko siyang makita. Nang pumasok ako sa opisina niya, hindi sarado ng mahigpit ang pinto. May nakabukas na siwang, at narinig ko ang matinding pagtatalo sa loob. "Suwan, masyado kang padalos-dalos sa ginawa mo." Isang matanda at galit na boses ang umalingaw-ngaw, nakilala ko ito, si Tio Wang, isa sa mga veterano ng kumpanya. Para sa isang Shenyan, sulit bang saktan ang pamilya Lu ng lubusan? Kahit bumagsak si Lu Mingze, nananatili pa rin ang pundasyon ng pamilya Lu. Ang kanilang mga koneksyon at network sa South America ang susi sa susunod naming hakbang. Ngayon ay pinuputol mo ang lahat ng ugnayang pangkalakal sa kanila. Gaano kalaki ang mawawala sa atin? Naisip mo ba yon? Sumang-ayon ang isa pang direktor. "Suwan, inaamin naming magaling si Shenyan, pero dahil sa kanya ay ginagawa mo ito ng padalos-dalos. Lalamig ang loob ng lahat. Natigilan ako sa labas ng pinto, hindi na makagalaw. Putulin ang lahat ng negosyo sa pamilya Lu. Ang alam ko lang ay tapos na si Lu Mingze, ngunit hindi ko alam na si Suwan ay gumawa ng ganito para sa akin. Para ipaglaban ako, isinakripisyo niya ang malaking kita ng kumpanya. Sa loob ng opisina, tumulog ang boses ni Suwan, malamig at walang pag-aalinlangan. "Isang pangungusap lamang, ang aking patakaran ay patakaran." At pagkatapos ay isang malakas na palo sa mesa. Ang sinumang manghahas na saktan si Shenyan ay sasakit sa aking buhay. Ulitin ko, mula ngayon, putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilya Lui. At sa lahat ng kaugnay na partido, ang anumang pagkalugi ay ako ang mananagot. Kung may pagtutol pa maaari ninyong isumite ang inyong resignation letter ngayon din. Biglang tumahimik ang opisina. Nagtago ako sa labas ng pinto. Ang puso ko ay tila sinikip ng isang di nakikitang kamay, matinding sindak, pagkaantig. At isang hindi maipaliwanag na pait na bumabalot sa aking dibdib. Sa kanyang sariling paraan, palagi niyang inaalis ang lahat ng hadlang para sa akin. Itinataas niya ang langit para sa akin, samantalang ako ay nababagabag pa sa aking katawa-tawang pagmamataas, nagdududa na siya ay nagbibigay ng limos. Inaalipusta ako. Sa unang pagkakataon, naging malinaw sa akin na ang kanyang damdamin para sa akin ay hindi maaaring buoy ng salitang pagtanaw ng utang na loob. Huminga ako ng malalim at itinulak ang pinto ng opisina. Nang makita ako ng mga veterano sa loob, ang kanilang mga mukha ay napahiya at hindi komportable. Nang makita ako ni Suwan, bigla niyang inalis ang lahat ng talim at lamig sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay agad naging malambot, para bang ang reyna na desidido at nag-utos kanina ay isa lamang guni-guni. Hindi ko pinansin ang iba, dumiretso ako sa kanya. Sa gitna ng gulat ng mga titig, iniunat ko ang aking kamay at sa kauna-unahang pagkakataon ay kusang hinawakan ang kanyang kamay. Medyo malamig ang kanyang kamay. "Salamat," ang sabi ko, hindi gaanong malakas. Ngunit iyon ang tanging salitang kaya kong sabihin sa sandaling iyon. Nanginginig ang katawan ni Suwan, sa kanya hinigpitan ang hawak sa aking kamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Sa akin, "Huwag mong sasabihin ang dalawang salitang iyon," ang sabi niya, may bahid ng hindi madaling mapansing paghikbi sa kanyang boses. Ang makapal na pader ng yelo na itinayo ko, dahil sa mababang pagtingin sa sarili, at pagiging sensitibo ay nagsimulang pumutok sa sandaling iyon. Ang mga veterano ay nagkatinginan, at sa huli ay mahinahong umalis. Sa opisina ay naiwan kaming dalawa lamang. Hawak ko ang kanyang kamay, matagal na hindi binitiwan. Naisip ko, marahil ay dapat ko siyang makilala muli. Hawak ko ang kanyang kamay, hindi ko binitiwan ng matagal. Naisip ko, marahil ay oras na upang makilala siyang muli. Ang babaeng ito sa harap ko, kailangan kong suriin muli ang relasyon natin. Nagsisimula akong mag-alinlangan. Hinanap niya ako, pinilit akong bumalik sa tabi niya. Siguro hindi lang dahil sa sobrang pagmamayari.
Mayroon bang mas malalim na dahilan sa likod nito na hindi ko alam? Nagkaroon ako ng matinding pagkamausisa sa nakaraan ni Suwan. Sinimulan kong gamitin ang pahintulot na ibinigay sa akin ni Suwan para lihim na imbestigahan ang kanyang 5 taong karanasan. Hindi ko alam kung hindi ko susuriin. Nang suriin ko, nagulat ako. Ang 5 taon ni Suwan ay isang alamat. Mula sa isang dalagang walang-wala na tinugis ng kanyang pamilya. Hanggang sa makatayo siya sa mapanganib na lugar tulad ng Golden Triangle, at pagkatapos ay itayo ang malawak na imperyong pangnegosyo na ito. Ang hirap at dugo ay hindi kayang isipin ng ordinaryong tao. Ngunit hindi ito ang pinakanagulat sa akin. Sa aking investigasyon, natuklasan ko ang isang independent server na naka-encrypt gamit ang pinakamataas na pahintulot. Ang codename ng server ay Sirius, na isang homophone ng aking pangalan na yan at paborito kong bituin. Mabilis na tumibok ang puso ko, isang malakas na premonisyon ang dumating. Sinubukan kong i-crack ang password ng server, ginamit ko ang lahat ng alam kong petsa at numero na may kaugnayan sa kanya. Lahat na bigo. Nang malapit na akong sumuko, ang aking mga daliri sa keyboard ay hindi sinasadyang nag-type ng Morse code. Iyon ang unang code na itinuro ko sa kanya noong mga araw na walang ginagawa ako sa villa. Mahal kita. Hindi ko alam kung bakit, inimput ko ang code na yon. Isang pindot ng enter. Tama ang password. Na-unlock ang encryption ng server. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay nang hindi ko mapigilan. Sa loob ng server, walang anumang trade secret na inaasahan ko. Mga naka-encrypt na folder lamang. At lahat ng pangalan ng folder ay may kaugnayan sa akin. Investigasyon sa pandarambong ng Shen Group, listahan ng mga sangkot at ebidensya. Pagsubaybay at plano ng pagbili ng nawalang asset ng Shen. Nanginginig kong binuksan ang unang folder, puno ng tambak na dokumento. Detalyadong nakakapangilabot. Mula sa pagbagsak ng pamilya Shen 5 taon na ang nakakaraan, si Suwan ay lihim na nag-imbestiga sa buong pangyayari. Ang mga galaw ng bawat taong nagtaksil sa aking ama, lahat ng kanilang masasamang lihim at ebidensya, ay kanyang nakalap sa iba't ibang paraan. Inayos niya ito ng malinaw. Gumawa pa siya ng malawak na network ng impormasyon na nagbabantay sa bawat galaw ng lahat ng Siyam na pamilya. Binuksan ko ang isa pang folder, mas nagulat ako. Sa mga taong ito, habang nagpupunyagi siya sa Golden Triangle. Binibili niya ng walang pag-aalinlangan ang mga nawalang stock at ari-arian ng aking pamilya mula sa iba't ibang panig ng mundo, unti-unti. Lihim pa niyang itinatag ang isang malaking pondo ng paghihiganti sa aking pangalan. Ang pera sa pondo ay lahat inihanda para sa akin. Lahat ng ginawa niya ay hindi para sa kanyang sarili. Itinayo niya ang imperyong ito hindi para maging reyna. Siya ay para sa akin. Para sa akin, ang asong walang tahanan na akala niya ay iniwan na siya, inihanda ang lahat ng bala para muling bumangon. Hinanap niya ako, pinilit akong bumalik sa kanya, hindi bigla ang kapritsyo. Hindi para hiyain ako, kundi dahil sa tingin niya ay sapat na ang panahon. Sa tingin niya ay may sapat na siyang kapangyarihan. Upang protektahan ako, upang matulungan akong maghiganti. Pinapanood ko ang mga linya ng teksto sa screen. Mga chart, nanginginig ang aking mga kamay halos hindi mahawakan ang mouse. Ang aking mga mata ay namula sa isang iglap. Lumalabas na orihinal na blanko o tapos na, kaya walang karagdagang dialogo. Naging malabo ang paningin. Akala ko'y pagtakas ito, akala ko'y hindi pagiging pabigat. Sa kanyang paningin, ito pala ang pinakamalalim na pagkabigo. Akala ko noong nagrereklamo ako, sa loob ng 5 taon na nagtitinda ako ng barbecue sa munting bayan sa hangganan. Ang babaeng ito ay nagpasa ng pasan para sa akin, inihanda ang lahat ng daan para sa paghihiganti. Akong gago. Ano ba talaga ang nagawa ko? Bigla akong tumayo mula sa upuan, matindi ang pagtaas-baba ng aking dibdib. Pagkakasala, pagkaantig, sakit, pagsisisi. Hindi mabilang na emosyon ang naghalo, halos ako'y mapunit. Hindi na ako makapagpigil. Dala ko ang tablet na may ilaw pa ang screen at tumakbo palabas ng opisina na parang baliw. Hahanapin ko siya. Ngayon, agad-agad, gusto ko siyang makita. Sipa ko ang pinto ng silid ni Suwan. Naghahanda siyang magpahinga, nakasuot lamang ng silk na pantulog. Nang makita akong pumasok ng ganito kawalaan ng anyo, halatang natigilan siya. Kuya Shen yan eh. Hindi ko siya hinayaang matapos. Ilang hakbang akong lumapit sa kanya at mariing inihagis ang tablet sa mesa sa harap niya. Ano ito? Itinuro ko ang mga folder sa screen, nanginginig ang boses dahil sa pagkasabi. Pula ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Bakit mo ito ginawa? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tumingin si Suwan sa nilalaman ng server na nahack ko sa screen. Pumuti ng bahagya ang kanyang mukha. Tumahimik siya ng saglit, hindi sumagot sa tanong ko. Tiningala lamang ako. Tahimik na nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay payapa, ngunit parang may nilalamang dagat na walang kalaliman. Naglalaman ng labis na hinanakit, pangulila at sakit. Matagal bago siya nagsalita. Ang boses ay paos na paos. Sabihin sa'yo, tumawa siya ng may pag-uyam. Sabihin sa'yo, para pagkatapos ay gamitin mo ang kasinungalingang ayokong maging pabigat sa'yo at mawala sa harap ko ng 5 taon. Natatakot ako. Tumingin siya sa akin. Ang boses ay may kahinaang hindi ko pa nakikita.
Natatakot ako na hindi mo tanggapin ang ibinibigay ko. Natatakot akong tumakbo ka na naman. Kuya Shenyan, hindi ko nakakayanin ang isa mo pang pag-alis nang hindi nagpapaalam. Ang bawat salita niya. Para bang kutsilyo na tumatago sa akin. Masakit akong pumikit. Noong umalis ako nahirapan akong magsalita, inamin ang sikretong itinago ko sa loob ng 5 taon. Dahil sinabi sa akin ng tatay ko bago siya mamatay na ang puwersang nagpabagsak sa pamilya Shen ay napakalalim at inutusan akong magtago. Huwag kailanman mag-isip ng paghihiganti. Natakot ako na ako, ang asong walang tahanan, ay magdulot sa iyo ng kapahamakan. Maging pabigat sa iyo kaya ako tumakbo. Hindi ko gusto ang hindi ka kunin Gago ka. Bago pa man ako matapos, biglang sumugod si Suwan. Binigyan niya ako ng malakas na sampal sa mukha. Ang sampal na ito ay mas malakas kaysa noong nasa hotel. Mas mabigat at mas matindi. Ngunit pagkatapos, ang kanyang luha ay biglang umagos ng walang babala. Para siyang baliw, sinuntok ang dibdib ko, ang lakas ay para akong durugin. Gago, walang hiya. Sabay suntok at iyak, halos hindi makahinga. Naghintay ako sa iyo ng 5 taon, Kuya Shenyan. Akala ko babangon ka muli, magtatagumpay ka. Akala ko hindi mo na ako papansinin, sawa ka na sa akin. Akala ko nakalimutan mo na ang babaeng puno ng dugo ang mga kamay. Lahat ng maling akala, lahat ng sama ng loob. Sa sandaling iyon, kasabay ng kanyang mga luha at suntok, tuluyan ng sumabog. Hinayaan ko lang siyang manuntok. Hindi ako umiwas, hindi rin ako sumagot. Mahigpit ko lang siyang yakap paulit-ulit. Isinubsob ko siya sa aking mga bisig. Paumanhin, paulit-ulit kong bulong sa kanyang tainga. Pumiyok ang boses ko. Paumanhin, Suwan. Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Umiyak siya sa aking mga bisig na parang batang nawawala, wala kahit katiting na bakas ng kanyang pagiging reyna sa araw-araw. Mainit ang kanyang mga luha. Nabasa nito ang aking damit at sinugatan din ang aking puso. Makalipas ang ilang sandali, humina ang kanyang pag-iyak. Tanging ang pigil na hikbi na lang ang natira. Tininala niya ako mula sa aking mga bisig, ang mga mata niya ay namumula at namamaga. Pero kumikinang ito ng hindi karaniwan. Hinaplos niya ang aking mukha, tinititigan ako ng nagniningas na tingin. Shenyan, totoo pa ba ang sinabi mo 5 taon na ang nakakaraan? Alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Ang linyang, kapag nabawi ko na ang lahat. Ang buhay ko at katawan ko ay sayo. Hindi ako sumagot, ibinaba ko lang ang aking ulo. At mariing hinalikan ang kanyang malamig ngunit malambot na labi. Ang halik na ito ay may dalang 5 taong pananabik, 5 taong maling akala. 5 taong sakit at pagsisisi, pati na rin ang matinding galak na muli ko siyang nakita, at ang pangakong hindi na siya pakakawalan. Nang matapos ang halik, kapwa kami humihingal. Idinikit ko ang aking noo sa kanya. Tinignan ko ang kanyang pisngi na namula dahil sa kakulangan ng hangin, at ang kanyang mga labi na basa at kumikinang. Mula ngayon, bulong ko sa kanyang tainga, gamit ang pinakaseryosong tono sa buong buhay ko, isa-isang salita. Ang buhay ko ay sayo, ang katawan ko ay sayo. Huminto ako sandali. Pagkatapos ay ngumiti ako at ginamit ang isang mariin at mapangasar na halik bilang ganti upang ipahayag ang aking pagmamay-ari. At ikaw, Suwan, at lahat ng sayo, mula sa dulo ng iyong buhok hanggang sa dulo ng iyong mga daliri sa paa, mula ngayon hanggang sa hinaharap. Lahat ay akin. Ngumiti si Suwan. Ang ngiting iyon. Napakaliwanag, tila natunaw ang lahat ng yelo ng taglamig. Tumayo siya ng nakatipto at kusang hinalikan ako pabalik. Deal, sabi niya. Ang iceberg na humadlang sa amin sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng natunaw sa sandaling iyon. Kinabukasan, nagkaroon ng malaking pagbabago sa istruktura ng Suwan Group. Hindi na ako isang espesyal na assistant. Sa halip, formal akong humarap bilang kusyo. Ako at si Suwan, naging tunay na magkasosyo sa kapangyarihan. Ang balita ng pagbabalik ni Shenyan, ang Crown Prince ng Golden Circle, kasama ang Queen ng Golden Triangle, ay para bang isang bomba. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa buong high society. Ang mga dating kaaway na sumipa sa kanya noong siya ay bumagsak at pinaghati Hessian ang ari-arian ng pamilya Shen, ay nagsimulang matakot para sa kanilang sarili. Ang aming paghihiganti ay opisyal nang nagsimula. Wala na akong anumang alinlangan. Ginamit ko ang ebidensya ng kasalanan na naipon ni Suwan sa loob ng 5 taon, sapat upang ipadala ang mga taong iyon sa impyerno, at ang aking mga pinag-imbak na diskarte sa negosyo. Plano 7, ang unang sniper battle. Ang target ay si Tio Wang, ang unang nagtaksil sa aking ama at siyang lumamon ng pinakamaraming ari-arian ng pamilya Shen. Isang lalaking minsan kong lubos na nirerespeto, tinawag kong Tio sa loob ng mahigit 10 taon. Ginamit namin ang dalawahang diskarte. Ginamit ni Suwan ang kanyang network para ibigay ang ebidensya ng pag-iwas sa buwis at iligal na transaksyon ng kumpanya ni Tio Wang. Anonymous na isinumite sa mga kaugnay na departamento. Samantala, sa capital market, ginamit ko ang aming revenge fund na may malaking halaga para sirain ang presyo ng stock ng kanyang kumpanya. Una, nakipag-ugnay ako sa ilang international short-selling institutions at naglabas ng short-selling report para sirain ang kumpiyansa ng merkado.
Pagkatapos, nang bumagsak ang presyo ng stock, ginamit namin ang leveraged funds para sa hostile takeover. Sa loob lang ng 3 araw, ang kumpanya ni Tio Wang ay bumagsak na parang domino. Makalipas ang 1 linggo, sa emergency board meeting ng kumpanya, pumunta ako sa meeting room bilang pinakamalaking shareholder. Nang makita ako ni Tio Wang, natigilan siya. Para siyang nakakita ng multo. Itinuro niya ako, nanginginig ang mga labi. Namumutla ang mukha. "Shenyan, hindi ka ba? Hindi ba dapat patay ka na?" Tama. Ngumiti ako ng malamig at lumapit sa kanya, tumingin sa kanya mula sa taas. "Tio Wang, matagal na tayong hindi nagkita, kumusta ka? Sa loob ng 5 taon na ito, gamit ang pera ng pamilya Shen, nakatulog ka ba ng maayos?" Nanghina ang kanyang mga binti. Dumulas siya mula sa upuan at lumuhod sa harap ko. Umiiyak siya ng husto. Yumakap siya sa aking mga binti at nagmakaawa, "Xiao Yanyan, sa tagal ng relasyon ng ating dalawang pamilya. Pakiusap, patawarin mo ako." Noong panahong iyon, napilitan lang ako. Puno ng pagkasuklam, sinipa ko ang kanyang kamay. "Relasyon? Noong papatayin mo ang aking ama sa pamamagitan ng aksidente sa sasakyan, hindi mo ba naisip ang relasyon? Noong pinaalis mo ako sa Beijing at pinapapatay, hindi mo ba naisip ang relasyon?" Kumuha ako ng isang dokumento mula sa bulsa ng aking suit. Ibinato ko ito sa kanyang mukha. "Ito ang iyong share transfer agreement at resignation letter. Pirmahan mo at umalis ka na. Dahil dati kang nakatatanda sa akin, bibigyan kita ng pagkakataon. Tungkol sa iyong mga krimen, sisirain mo sa bilangguan." Sa harap ng lahat, pinalayas ko siya mula sa sarili niyang kumpanya. Si Suwan ay nakaupo ng elegante sa tabi ko sa buong panahon, parang nanonood ng isang magandang dula. Nang matapos ang lahat, lumapit siya at personal na nagbuhos ng isang baso ng champagne para sa akin, inabot sa aking mga labi. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga, pagkahumaling at pagmamahal. "Inumin mo, aking hari." Kinuha ko ang baso. Ininom ko ito ng sabay-sabay. Ito ay simula pa lamang. Sa susunod na 2 buwan, gagamitin namin ang bilis ng kidlat, gamit ang pareho o mas malupit na paraan, isa-isa. Aalisin ang lahat ng kaaway sa listahan ng paghihiganti. Ang mga dating mayabang na negosyante ngayon ay isa-isang nakakulong. Nawalan sila ng dangal. Hindi ko lang nabawi ang lahat ng pag-aari ng pamilya Shen, kundi nilamon ko rin ang lahat ng negosyo ng mga kaaway. Hindi na ako ang prinsipe na nangangailangan ng proteksyon ng pamilya. Naging mas malupit ako kaysa 5 taon na ang nakalipas. Isang mas malakas na hari ng paghihiganti. Sa buong mundo ng negosyo, walang hindi natatakot sa pangalang Shenyan. Nakatingin sa akin si Suwan, nakaupo sa opisina na dating pag-aari ng aking ama, na parang nagpaplano ng estratehiya. Umiti siya at lumapit. Yumakap si Kuya Shenyan sa akin mula sa likod. "Alam mo ba? Nag-iwan siya ng halik sa aking pisngi. Kung ikukumpara sa mayabang na prinsipe 5 taon na ang nakalipas, mas gusto ko ang ngayong malamig na hari na lumalaban para sa akin at para sa ating dalawa." Pinaikot ko ang upuan. Hinila siya sa aking mga bisig, pinaupo siya sa aking hita. "Kung gayon, ikaw ang aking reyna," sabi ko. Yumuko ako at hinalikan siya. "Tayo ang hari at reyna ng bagong mundong ito. Ngunit alam nating lahat, ang tunay na huling laban ay hindi pa dumarating. Ang nakatagong utak sa likod ng lahat ng mga sabuatan, ang tunay na nagpabagsak sa pamilya Shen, ay nananatiling nakatago sa dilim. Ang nagpabagsak sa pamilya Shen ay isang pamilya ng mga negosyante na may malalim na ugat at napakababang profile. Ang pamilya ay nagngangalang Qin. Ang matandang ginoo ng pamilya Qin ay may utang na loob sa aking lolo. Dahil magkaibigan ang dalawang pamilya, iyon din ang dahilan kung bakit walang pag-aalinlangan ang aking ama sa kanya noong panahong iyon. Sinaksak niya siya sa likod ng pinakamamatay na suntok. Ang pamilya Qin ay nagtago ng napakalalim sa mga taong ito, halos burahin ang lahat ng bakas na naugnay sa pagbagsak ng pamilya Shen. Ngunit nakahanap pa rin si Maam Suwan ng mga bakas. Matagal kaming nagplano at sa wakas ay nakahanap kami ng pagkakataon upang humarap ng direkta sa pamilya Qin. Isang internasyonal na bidding para sa karapatang minahan ng brilyante 11,271 sa isang bansa sa Afrika. Ang minahan na ito ang pinakamahalagang paglago ng kita ng pamilya Qin sa susunod na 10 taon. Desidido silang makuha ito. Ang gusto naming gawin ay agawin ang matabang ito mula sa kanilang mga bibig. Ang lugar ng negosasyon ay itinakda sa isang marangyang cruise ship sa internasyonal na tubig. Si Maam Suwan at ako, kasama ang aming pinakamahusay na koponan, ay sumakay sa cruise ship. Nang kami ay nasa huling round ng kritikal na negosasyon sa mga kinatawan ng pamilya Qin, may nangyaring hindi inaasahan. Nawala ang lahat. Si Lu Mingze, na tulad ng isang baliw na aso, ay hindi alam kung paano nakuha ang balita. Nagdala siya ng higit sa 100 desperadong tao. Sabay pasok sa silid ng negosasyon na may dalang baril. Walang gagalaw. Pula ang mga mata ni Lu Mingze. Parang baliw. Itinutok niya ang kanyang baril kay Maam Suwan. "Suwan! Shenyan!" Sigaw niya na may galit sa kanyang mga ngipin. "Sinira ninyo ako ng sobra. Ngayon, isasama ko kayong lahat sa aking kamatayan." Malinaw na gusto niyang kidnapin si Maam Suwan upang takutin ako o makipagpalit ng pagkakataong makatakas sa pamilya Qin.
Ang eksena ay napakapamilyar. 5 taon na ang nakalipas, si Suwan ay ganito rin na-trap sa isang sulok ng kanyang mga kaaway, walang daang matakasan. Ngunit sa pagkakataong ito, lahat ay nagbago. Walang pag-aalinlangan, agad kong pinrotektahan si Suwan ng mahigpit sa likod ko. Huwag kang matakot, pagpapatahimik ko sa kanya sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang likod. Ang aking boses ay nakakatakot na kalmado. Nandito ako. Itinaas ko ang aking ulo. At tiningnan ang mga baliw na mata ni Lumingze. Lumingze, sa tingin mo ba makakatakas ka kapag nakidnap mo siya? Kalmado kong hinarap siya, mabilis na umiikot ang aking isipan, sinusuri ang kasalukuyang sitwasyon. Sa barkong ito, may mga tao mula sa pamilya Qin, may mga tao ko. At mga tagamasid mula sa iba't ibang bansa. Kung babarilin mo ngayon, sa susunod na segundo ay magiging butas ka na. Ang tanging paraan mo upang mabuhay ay ibaba ang baril ngayon. Maaari ko pa ring bigyan ka ng buong katawan bilang pabor sa dating pagkakaibigan. Ang aking mga salita ay nagpabagsak sa moral ng kanyang mga desperadong tauhan. Sila ay para lamang sa pera. Walang gustong mamatay dito. Ngunit si Lumingze ay lalong naging mas marahas. Tumahimik ka, Shenyan. Ikaw na mapagkunwari, sa tingin mo maniniwala pa ako sa mga kasinungalingan mo. Nawalan siya ng kontrol. Sumigaw siya at inihagis ang baril sa direksyon ni Suwan. Sa sandaling lumundag siya, kumilos ako. Iniwas ko ang katawan ko sa baril niya. Sabay isang mabilis na pag-agaw, hinawakan ko ang kanyang pulso at pilit na pinaikot. Napasigaw si Lumingze sa sakit, nahulog ang baril mula sa kanyang kamay. Hindi ko siya binigyan ng kahit anong pagkakataon. Mabilis at malinis na shoulder throw, mariin ko siyang ibinagsak sa lupa. Inapakan ko ang kanyang dibdib, ang lakas ng sipa ay nagpaubo sa kanya ng dugo. Ang buong pangyayari ay nangyari sa isang iglap. Lahat ng naroon ay nagulat sa biglaang pangyayari. Ang mga bodyguard ni Suwan at ang mga security ng barko. Sa wakas ay nakareaksyon din, sabay-sabay na dumaluhong at dinakip si Lumingze at ang kanyang mga tauhan. Tapos na ang panganib. Hindi ko na tiningnan si Lumingze na nasa lupa, bumalik ako kay Suwan. May bakas pa ng pagkatakot sa kanyang mukha, ngunit higit na pagkagulat. Lumapit ako sa kanya. Iniabot ko ang kamay ko para ayusin ang buhok niyang ginulo ng hangin, napakagaan ng galaw ko, taliwas sa bangis ko noong dinakip si Lumingze. Parang dalawang magkaibang tao. Tulad noong 5 taon na ang nakalipas, sa madilim na bodega, nang punasan niya ang sugat ko. Sinabi ko, huwag kang matakot, Suwan. Tiningnan ko siya at mumiti ng bahagya. Narito ako, Suwan, na nakatingin sa kanya, sa lalaking ito na matatag na nagpoprotekta sa kanya, at humaharap sa lahat ng panganib para sa kanya. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Sa wakas ay lubusan na niyang naunawaan na ang lalaking ito sa harap niya ay hindi na nangangailangan ng kanyang proteksyon. Siya ay tunay na lumaki na upang maging isang malaking puno na kayang sumalo ng hangin at ulan para sa kanya at nakatayo sa tabi niya. At ako, na nakikita ang puno ng pagtitiwala at pagmamahal sa kanyang mga mata, ay napuno ng hindi pa nararanasang kasiyahan. Ito ang kahulugan ng aking pagbabalik. Sa wakas ay natapos na ang kabanata ng paghihiganti. Si Lumingze ay iniabot sa Interpol. Ang pamilya Xing dahil sa gulo sa bidding. At sa maraming iskandalong inilabas namin, ay lubhang nasaktan at sa huli ay umatras sa labanang iyon. Nagpumiglas na lamang. Kami ni Suwan ay nagtulungan, hindi lang nabawi ang lahat ng sa pamilya Shen. Kundi pinalawak din namin ang aming business empire ng ilang ulit. Isang bagong empire na sumasaklaw sa maraming industriya ay itinatag sa aming mga kamay. Hindi ko na kailangan ang titulong prinsipe ng Golden Circle para patunayan ang sarili ko. Ang pangalang Shenyan, na mismo ay naging kasing kahulugan ng tuktok ng pyramid. Kami ni Suwan ay naging pinakasikat na alamat ng panahong ito. Matapos ang lahat, dinala ko si Suwan pabalik sa kabisera, bumalik sa taong iniligtas ko siya. Sa private villa na nasa gilid ng bundok, lahat dito ay nanatili tulad noong 5 taon na ang nakalipas. Pinaalis ko lahat ng mga katulong. Isang maaraw na hapon, sa likod bahay ng villa, nagtayo ako ng grill. Hinubad ko ang mamahaling suit, sinuot ang plain nut shirt, at nag-umpisang magluto ng parang clumsy tulad noong 5 taon na ang nakalipas sa hanggan ng bayan. Nag-thread ng mga skewer. Si Suwan ay nakaupo sa rattan chair sa tabi, nakangiting nakatingin sa akin. Bumagsak ang sikat ng araw sa kanya. Mainit at maganda. Maingat kong ginawa ang lasa ng dati kong barbecue stall, para sa kanya lang ako nag-ihaw. Ang amoy ng kumin at sili ay kumalat sa hangin. Iniabot ko sa kanya ang unang tusok ng bato para tikman, para sa'yo, aking reyna. Tingnan natin kung lumiit na ang kakayahan mo. Kinuha ni Suwan ang inihaw pero hindi kumain. Tinitigan lang niya ako, ang mga mata niya ay sobrang lambing na tila may tumutulong tubig. Shenyan, Linan. Hindi ko na gustong maging reyna, sabi niya, sobrang pagod na ako. Ibinaba ko ang aking sipit. Lumapit ako sa kanya, yumuko at hinawakan ang kanyang kamay. Sige, mula ngayon ako na ang mag-aalaga sa'yo. Ngumiti si Suwan at umiling. Akala ko hindi siya naniniwala. Kumuha ako ng dokumento mula sa bulsa. Hindi ako naghanda ng singsing, sa tingin ko sobrang pangit ng bagay na yon. Hindi siya bagay.
Ang inilabas ko ay isang kasunduan sa paglipat ng bahagi, 51% ng bahagi ng ating new empire. Ngayon, lahat ng ito ay sayo na. Tumingin ako sa kanyang mga mata at seryosong sinabi. Sinabi ko na ang lahat ng sa akin ay sayo. Si Suwan ay tumingin sa kasunduang kayang yanigin ang mundo, pero hindi man lang siya kumurap. Ngumiti lang siya, iniabot ang kamay, kinuha ang kasunduan, at sa aking pagmamasid, pinunit ito ng pira-piraso. Ang mga piraso ng papel ay nahulog na parang mga snowflake. Bobo, tumayo siya mula sa rattan chair at niyakap ako mula sa likod. Ang kanyang mga braso ay pumulupot sa aking baywang. Inilapat niya ang kanyang mukha sa aking likod. Ang mainit na hininga ay dumaan sa manipis na shirt hanggang sa aking balat. Ang gusto ko ay hindi kailanman ang pera mo, pumunta siya sa tipto at bumulong sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay parang bulaklak. Ikaw lang. Ang tatlong salitang ito ay pumuno sa aking puso. Pumihit ako at niyakap siya ng mahigpit. Ibinaling ko ang aking ulo, hinanap ang kanyang mga labi, at hinalikan siya ng malalim. Ang halik na ito ay wala ng sakit at pagdududa ng nakaraan.